Chapter 1461. Ang pinuno ng grupo, isang matipunong lalaki, ay may hawak na pangpang na may mga tinik at tiningnan si Sebastian ng may panghamak ng ngiti. Sabi niya ng malamig, kung ayaw mong mamatay, ibigay mo na ang mga puntos mo ngayon din. Kung hindi, gagawin kitang tambak na karne sa isang hampas lang. Hindi nagsalita si Sebastian. Kumilos siya ng mabilis at pinabagsak ang lahat maliban sa isang lalaki sa isang kisap mata. Ang huling nakaligtas ay bumagsak sa lupa sa takot at nagmamakaawa. Ginoo, pakiusap, huwag mo akong patayin. Pakiusap. Kung palalayain kita ay nakasalalay sa kung ang iyong lihim ay may silbi para sakin, sagot ni Sebastian. Alam ko ang tungkol sa seven-colored sacred stone. Sigaw ng lalaki. Ano? Ang seven-colored sacred stone. Itinaas ni Sebastian ang kilay sa bahagyang pagkamangha. Ang sagradong bato ay sinasabing isang dekalidad na material para sa paggawa ng mga sandata. Kahit isang maliit na piraso lamang ay maaaring lubos na mapalakas ang kapangyarihan ng mga mahiwagang artifact habang ginagawa ito ay bihira at labis na pinahahalagahan ng marami. Sabi ng lalaki ng may kaba. Sinusumpa ko, totoo ito. Sa kalaliman ng gubat na ito, may isang kuweba. Loob, may isang batong monumento na may mga inskripsyon. May isang nag-translate nito at natuklasan ang isang nakakagulat na lihim dati itong lugar kung saan ginawa ng sovereign ang kanyang mga sandata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita ang sovereign ng isang seven-colored sacred stone mula sa ibang mundo, kaya ginamit niya ang bahagi nito sa kanyang pagbuo. Pero iniwan niya ang natitira para sa isang karapat-dapat na makakuha nito. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko? Tanong ni Sebastian. Paano ko naman magagawang lokohin ka? Bawat salita ko ay totoo. Ang gusto ko lang ay hayaan mo akong mabuhay, pakiusap ng lalaki. Wala ka bang interes sa sacred stone? Tanong ni Sebastian na may bahagyang ngiti. Sa isang mapagpakumbabang ngiti, sumagot ang lalaki, alam ko ang aking lugar. Ang ganitong sagradong artepakto ay para lamang sa mga henyo tulad mo, Ginoo. Dapat kang magmadali. Kung magtatagal ka pa, baka may ibang mauna. Sa kailaliman ng Shadow Forest ay nakatayo ang isang napakataas na monumentong bato na higit sa 30 talampakan ang taas. Bagaman tinamaan ng panahon at bagyo, nanatili itong nakatayo sa kabila ng kanyang edad. Sa unang tingin, tila isa lamang itong karaniwang bato. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang naging sentro ng atensyon para sa ilan sa mga pinakamahusay na eksperto na nagtipon sa paligid nito. Isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang nakatayo sa harap ng monumento. Ang mga lalaki ay gwapo at kaakit-akit, habang ang mga babae ay naglalabas ng lakas at biyaya. Lahat sila ay naglalabas ng aura ng kadakilaan na para bang kaya nilang sakupin ang mundo. Bukod pa rito, maraming tao ang nagmamasid mula sa malayo. Ang mga magkakakilala ay nagtipon-tipon sa maliliit na grupo ng 3 o 5 habang nagbubulungan sa kanilang sarili. Mahigit 100 individual ang nagtipon-tipon, at ang kanilang atensyon ay nakatuon sa batong monumento. 3 malalaking inskripsyon ang inukit sa monumento sa isang masigla at makapangyarihang estilo. Mukha silang hindi simpleng sulat kundi parang pagsasakatawan ng 3 tagapagbantay na nakatayo sa ibabaw ng bato. Isang lalaking nakasuot ng berdeng balabal ang nakatayo sa harap ng monumento, at ang kanyang mga mata ay nakatuon dito. Sabi niya, sa unang tingin, tila hindi kapansin-pansin ang batong ito. Pero kung talagang tututukan mo, mararamdaman mo ang alon isang enerhiya na sumasalamin sa mga batas ng mundong ito. Kaya't ang tila ordinaryong batong ito ay ganap na hindi matitinag. Tama, sabi ng babae na nakapulang damit. Malamang ito ay isang pagsubok na iniwan ng sovereign. Bagaman siya ay nawala sa loob ng napakaraming taon, ang espiritual na asensya na kanyang iniwan ay halos hindi pa kumukupas. Sino mang susubok na buksan ito gamit ang puwersa ay isang walang kabuluhang gawain. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang matipunong lalaki na parang higanteng oso. Hindi tayo pwedeng tumayo lang dito at titigan ito. Ang babaeng nakasuot ng pula, si Shena Talridge, ay tumingin sa tahimik na figure ng isang binatang nakasuot ng itim na balabal.
Ngumiti siya ng matamis at sinabi, Ginoong Kavanaugh, ang husay ng inyong pamilya sa pagpigil ay walang kapantay. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ang iba ay humarap sa batang lalaki na nakasuot ng itini na balabal na nagngangalang Henrik Kavanaugh. Siya ang pinakamahusay na tagapagmana ng kanyang pamilya. Ang mga Kavanaugh ay nag-aaral ng mga restraining formation sa loob ng maraming henerasyon, at walang sino man ang makakatapat sa kanilang kasanayan sa larangang iyon. Bilang pinakamatinding tagapagmana ng mga Kavanaugh, ang kahusayan ni Henrik sa mga pormasayon ay lumampas sa lahat ng naruroon. Sandali. Pumikit siya at isang salita lamang ang kanyang sinabi. Ano ang hinihintay natin? Kailangan ba nating maghintay ng tiyak na oras? Tanong ni Shena, naguguluhan. Naghihintay tayo para sa isang tao, sagot ni Henrik. Sino? Ang pang-asar na tanong ng matipunong lalaki, si Bean Baron. Narito na ang lahat ng mga kilalang eksperto sa larangang ito. Isang blood sacrifice. Maikli ang mga salita ni Henrik, ngunit ang nakakatakot na tono nito ay nagpadaloy ng panginginig sa lahat ng mga taong nakarinig nito. Chapter 1462. Ang blood sacrifice, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang ritual na isinasagawa gamit ang mga alay na dugo. Ang puwersa ng buhay sa loob ng dugo ng isang tagapag-ani ay napakalaki, at ang mga ganitong sakripisyo ay maaaring magwasak ng mga bihira at makapangyarihang pormasyong nagpipigil. Ang pamamaraang ito ay kilala lamang sa iilang piling tao, at mas kakaunti pa ang naglakas loob na gumamit nito dahil sa likas na kalupitan nito. Hindi ba't sobrang malupit nito? Kung magalit ang mga tao, magkakaroon tayo ng malaking problema. Nagtataka si Shena. Mayroon bang ibang paraan? Tanong ni Bean, kahit na nahirapan din siyang tanggapin ang pamamaraan. Sa tono ni Henrik, tila hindi sapat ang mga 100 o higit pang taong nagtipon. Parang balak niyang isakripisyo ang lahat dito, mga miyembro ng guild at pati na rin ang kanilang mga pamilya. Hindi. Sagot ni Henrik ng maikli. Ayaw na niyang magbigay pa ng karagdagang paliwanag. Ang mga naghahanap ng kadakilaan ay hindi nag-aalala sa mga ganitong detalye. Ang ilang nawawalang buhay ay walang halaga sa kabuoang larawan. Ang nagsalita ay si Wyatt Hansford, isang miyembro ng pamilyang Hansford mula sa Silangang Rehiyon. Kilalang kilala sa kanyang kawalang awa at walang kapantay na pagnanasa para sa mga hamon, siya ang nagsilbing huwaran ng kaisipan ng isang panatiko ng labanan. Habang kumakalat ang balita tungkol sa Seven-Colored Sacred Stone, maraming tao ang tumawag sa kanilang mga kaalyado upang sumama sa kanila. Hindi nagtagal, lumaki ang karamihan sa bawat sandali. Pagkatapos ng lahat, ang banal na bato, na sinasabing isang kayamanan na hinahangad kahit ng mga Diyos, ay may hindi matutumbasang halaga. Pagdating ni Sebastian, mahigit 200 tao na ang nagtipon-tipon. Mula sa malayo, napansin niya ang isang napakataas na monumento ng bato na nakatayo sa gitna, na may 3 inukit na inskripsyon dito. Bagaman hindi niya nauunawaan ang kanilang kahulugan, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad. Nararamdaman niya ang natatanging aura ng sovereign na nagmumula sa kanila. Talagang ito ay isang pagkakataon na iniwan ng sovereign, naisip ni Sebastian, na labis na namangha. Bagaman nagduda siya sa simula, ang hindi mapagkakamalang presensya ng sovereign ang nagpatanggol sa kanyang mga pagdududa. Ngunit bakit nanatiling nakatago ang mataas na monumentong bato na ito hanggang ngayon? Minsan noon, nahuli ng kanyang atensyon ang pag-uusap ng 2 malapit na tao. Nandito lang ako ilang araw na ang nakalipas, at wala pang batong monumento noon. Parang bigla na lang itong lumitaw, napakakaiba, sabi ng isa. Malamang na ito ay konektado sa isang nakatagong pormasayon na nag-aaktibo lamang sa mga tiyak na oras, sagot ng isa pa. May katwiran ka. Ang 7 kulay na banal na bato ay malamang na nakatago sa loob nito. Pero ang monumentong ito ay hindi pangkaraniwang estruktura. Kahit na pinagsama-sama ang lakas ng 10 eksperto, hindi nila ito nabasag. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng kapangyarihan ang kailangan para sirain ito? Isa pang tumawa at sinabi, problema na nila yan. Kailangan lang nating samantalahin ang pagkakataon.
Tahimik na nakinig si Sebastian, at ang kanyang tingin ay napadpad sa 12 taong nakatayo sa harap ng monumento ng bato. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangkang itago ang kanilang presensya, ang kanilang nakabibinging presyon ay nagpakita ng mga antas ng pagsasanay na lampas sa kanyang sarili, malamang na intermediate deity realm. Marahil dahil sa pagkabagot, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng ilang individual at mabilis itong umakyat sa isang pisikal na labanan. Inaasahan ang mga sama ng loob sa ganitong mga sitwasyon, ngunit hindi doon natapos dahil may mga sumali pa, na nagpulala sa hidwaan at naging malawakang kaguluhan. May mali dito. Nagkunot-noo si Sebastian. Alam niyang ang ganitong kalakihang laban ay tiyak na hindi normal. Humigop siya ng malalim at nakaramdam ng bahagyang halimuyak sa hangin. Ang amoy ay napakasutil na madali itong mapansin. Whisperweed ito. Tumitig si Sebastian sa isang maliit na purpurang halaman sa malapit, at nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Agad niyang nakilala ang halaman whisperweed, isang bihirang uri na may natatanging mga lila na dahon na naglalabas ng nakakaakit na alindog at bahagyang bango. Kapag itinanam, ang mga buto nito ay ganap na tatubo sa loob lamang ng 15 minuto. Ang amoy ay nagdadala ng kakaiba, halos mahiwagang kapangyarihan. Ang nagsimula bilang isang nakakapagpakalma na amoy ay lalalakas sa paglipas ng oras, nagiging sanhi ng pagkalito sa paghatol at nag-aalab ng galit at sama ng loob. Sa rurok nito, kahit ang pinakamaliit na mapanlate na sulyap ay maaaring magpasiklab ng hindi mapigil ang pagnanasa sa dugo. Chapter 1463. Sa sandaling iyon, ang mga nanatiling malinaw ang isip ay nakaramdam na may mali at instinctively nilang pinigil ang kanilang paghinga. Ngunit, ito'y walang kabuluhan. Ang bango ng whisperweed ay pumasok sa lahat. Pumasok ito sa kanilang mga butas ng balat kahit gaano pa sila kahigpit huminga. Kahit ang espiritual na enerhiya ay hindi ito mapigilan. Sa halip, ginamit ng amoy ang espiritual na enerhiya bilang daan upang pumasok sa kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, ang kaguluhan ay sumakop sa lambak. 10 tao lamang ang nanatiling malinaw ang isip, habang ang iba ay nilamon ng pagnanasa sa dugo. Pinatay nila ng walang pag-iisip at hindi nila alam kung sino ang kanilang pinapatay o kung mayroon mang alitan noon. Ang alam lang nila ay pumatay. Sa bawat paglipas ng sandali, mas maraming katawan ang bumabagsak. Dama-po ang dugo sa lupa, ang amoy ng bakal ay sumasabay sa hangin, at isang madilim, nakabibinging aura ng kasamaan ang kumalat sa kalangitan. Ang makapangyarihang pangangatawan ni Sebastian ay nagpanatili sa kanya na hindi maapektuhan ng mga epekto ng whisperweed, ngunit hindi niya mapigilan ang kabaliwan na nagaganap sa kanyang harapan. Nakatuon siya sa pagprotekta sa kanyang sarili at umatras sa gilid ng lambak upang makaiwas sa kaguluhan. Mula sa kanyang mataas na pwesto, nakatutok ang kanyang tingin sa 12 figures sa paligid ng monumento ng bato. Alam niyang sila ang nasa likod ng buong plano. Bagaman hindi pa rin malinaw ang kanilang mga tiyak na motibo, naisip na niya ang pangkalahatang ideya. Ang pagdanak ng dugo ay nagpatuloy sa ibaba. Karamihan sa kanila ay nawalan na ng bait, pinapagana ng hindi mapigil ang galit. Walang takot at walang ingat, pinaslang nila ng walang pag-aalinlangan. Ang lupa ay nababad sa dugo, at ang lupa ay tinina ng pula. Kumikilos ito. Nanginginig sa pananabik ang boses ni Shena habang nakatitig siya sa batong monumento. Ang iba ay pareho ring naakit, at ang monumento ay nagsimulang magliwanag ng malambing. Habang ang dugo ay nag-ipon sa paligid nito, ang liwanag ay lumakas, at isang nagniningning na portal ang lumitaw sa ilalim ng bato. Walang babala, ang 12 figure ay sabay-sabay na tumakbo patungo sa portal. Sige na. Nang makita ito, ang ilang natitirang matino na individual ay nagmadaling tumakbo patungo sa portal ng may kasabikan. Tumakbo sila patungo sa nagniningning na portal at tumakbo ng buong bilis. Ginamit ni Sebastian ang kanyang Phantom Stride, at bawat hakbang ay nagdala sa kanya ng ilang dosenang yarda. Sa ilang mabilis na talon, pumasok din siya sa portal. Sa sandaling siya ay pumasok, biglang nagbago ang tanawin. Nakita niya ang sarili sa isang desyertong walang tao, na may mataas na burol na nakatayo sa harap.
Sa tuktok nito ay isang sagradong bato na nagniningning ng maliwanag, 7 kulay na liwanag. Ang 7-colored sacred stone. Totoo ito. Lahat ay nagpakasipag ng todo habang papalapit sila sa burol. Ang paglalakad lamang ang tanging pagpipilian, dahil ang presyon sa lugar na ito ay nakakabuwal daan-daang beses na mas malakas kaysa sa labas ng mundo. Ang kanilang mga katawan ay tila gawa sa bato. Ang paglipad ay imposible, at kahit ang pagkuha ng isang hakbang ay isang nakakapagod na pakikibaka. Habang papalapit sila sa burol, lalong tumitindi ang presyon. Ang mga mahihina na tagapag-ani ay basang-basa ng pawis, at bumagal ang kanilang mga galaw habang lumalaban silang magpatuloy. Ngunit, ang tanawin ng 7 kulay na banal na bato ay nagbigay inspirasyon sa kanila. Pinipigilan ang kanilang mga ngipin, pinilit nilang umakyat. Sa simula, ang 12 tao na pumasok muna ay mas maganda ang kalagayan. Sa wakas, sila ay mga intermediate deity masters na may mataas na antas ng pagsasanay. Bagaman sila rin ay naglalakad lamang, mas mabilis ang kanilang lakad. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kalamangan. Pagdating nila sa gitnang bahagi ng burol, nahihirapan na silang panatilihin ang kanilang bilis dahil ang kanilang mga braso at binti ay parang kasing bigat ng mga bundok. Sa likuran nila, halos lahat ay sumuko na. Marami ang nakahiga sa lupa habang humihingal ng hangin. Ang nakabibinging presyon ay nagpapahirap sa paghinga, at kahit ang pinakamaliit na galaw ay isang pakikibaka. Ang isang normal na tao ay agad na madudurog. Gayunpaman, may isang tao na kumilos ng dahan-dahan at sumunod hindi kalayuan sa mga taong ito. Ang taong iyon ay si Sebastian, at ang presyon ng lugar ay hindi siya naapektuhan kahit kaunti. Ang iba sa unahan ay napansin siya ngunit wala silang oras para mag-focus sa kanya. Sa wakas, lahat sila ay mga kakumpetensya, at bawat isa ay determinado na maabot ang tuktok ng burol ng una. Habang sila'y umaakyat, lalong tumitindi ang pressure, lalo na nang sila'y nasa wala pang 10 talampakan mula sa tuktok ng burol. Bawat hakbang ay nangangailangan ng maikling pahinga, ang kanilang mga katawan ay basang-basa sa pawis at ang kanilang paghinga ay mababaw at hirap. Bumagal din ang takbo ni Sebastian. Nakita niya ang isang nakalaylay na bato at umupo upang makahinga ng maayos. Sa isang punto, nagsimulang umakyat ang lila na ulap mula sa burol. Noong una, madali lang itong baliwalain, pero kalaunan, kumapal ito at naging malabo ang kanilang paningin. Kahit na ang iba ay ilang hakbang lamang ang layo, lahat ng nasa unahan ay mukhang malabo. Nang mapagtanto ng lahat na may mali, patuloy silang umusad, ngunit ang presyon at ang ulap ay nagpa-difficult sa pagtigil. Ang distansya patungo sa tuktok ay 10 yarda lamang. Karaniwan, kahit ang isang lesser deity master ay madaling makakababa dito sa isang talon lamang. Ngunit ngayon, halos kalahating oras ang inabot para sa 12 intermediate deity masters na makarating sa tuktok. Ang unang nakarating ay si Wyatt. Pagdating niya sa tuktok, ramdam na ramdam ang kanyang kasiyahan. Halos hindi siya nakahinga bago niya inabot ang 7-colored sacred stone. Chapter 1464. Kinuha ni Wyatt ang 7-colored sacred stones, at sa kanyang gulat, walang sino man ang sumubok na pigilan siya. Habang hawak niya ang bato, na naglalabas ng nagniningning na 7 kulay na liwanag, nanginginig ang kanyang katawan sa pananabik. Ngunit hindi nagtagal, ang pag-iingat ay pinalitan ang kanyang kasiyahan nang mapagtanto niya ang panganib. Agad niyang inilagay ang banal na bato sa kanyang storage space ring at nagmadaling bumaba mula sa kabilang bahagi ng burol. Sa parehong oras, sina Shena, Henrik, Bean, at ang iba pa ay nasa parehong sitwasyon. Bawat isa ay kumuha ng 7 kulay na banal na bato at bumaba sa burol na parang pinlano nila ito ng maaga. Sa ulap na kulay lila na humaharang sa kanilang paningin, walang nakapansin sa kakaibang atmosfera sa paligid nila. Umabot si Sebastian sa tuktok ng burol, ngunit sa halip na ang matinding labanan na inaasahan niya, tahimik lamang at walang tao sa paligid. Ang tanging bagay sa kanyang harapan ay ang kumikislap na 7 kulay na banal na bato na lumulutang sa hangin. Ang bato ay nasa loob ng kanyang abot kamay, ngunit hindi siya gumalaw patungo rito. Ang kanyang nooy naguguluhan.
Inaasahan niyang makakita ng 12 tao, ngunit wala siyang nakita ni isa. Parang naglaho sila ng walang bakas. Nakita ni Sebastian na kakaiba ang lugar. Ang kanyang mga espiritual na pandama ay pinipigilan at hindi makalampas sa kanyang katawan. Ang lila na ulap ay nagtakip sa kanyang paningin, at ang tanging makikita niya sa ibaba ay isang makapal na umiikot na fog na may mga mahihinang anyo na kumikislap sa loob nito. Kumuha si Sebastian ng maliit na bato at inihagis ito sa isa sa mga malabong anyo. Ang bato ay lumipad sa pamamagitan ng figure ng walang hadlang. Agad niyang napagtanto na lahat ay nahulog sa isang ilusyonaryong anyo, at ang lahat ng kanyang nakita ay hindi totoo. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at nang muling binuksan ito, ang kanyang mga pupil ay naging itim at puti. Na-activate niya ang kanyang ika-4 na transformation ng Divine Technique Twilight Vision na nagbigay daan sa kanya na makita ang lahat ng mga ilusyon. Nang tumingin siya sa paligid, malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Tumingin siya pababa sa tila bundok sa ilalim ng kanyang mga paa, at nakaramdam siya ng pangangaligkig sa kanyang anit. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating nang tumingin siya sa tinatawag na even-colored sacred stones. Mas nakakabahala pa ito. Nakatitig ang kanyang mga mata sa sacred stone, at sa kanyang pagkabigla, tila nakatitig ito pabalik sa kanya, nakangiti isang malamig at nakakatakot na ngiti. Ang tunay na 7-colored sacred stones ay isang walang buhay na sagradong artepakto at natural na hindi ito ngumingiti. Ngunit ang nakita niya sa harapan niya ay hindi isang bato. Ito ay isang demonyo na may nakabukas na pangil. Sa katotohanan, ang 7-colored nightmare beast na ito ay isang pagpapakita ng nightmare beast. Ang halimaw ay isang nakakatakot na nilalang, hindi tao o hayop, kundi isang espesyal na uri ng kaluluwa. Wala itong tiyak na anyo at maaari itong magbago sa anumang nais nito. Ang pinakamalaking kapangyarihan nito ay ang kakayahang lumikha ng mga ilusyon. Kapag may nahulog sa isa sa mga ilusyon na ito, maaari silang mawalan ng katinoan, at kung hindi sila makakatakas sa tamang oras, ang kanilang kaluluwa ay malalamon. Ang takot na dulot nito ay hindi maisip. Ang batong nakita ng lahat ay isang proyeksyon ng nightmare beast. Ang tuktok sa ibaba ay hindi isang bundok kundi isang napakalaking ulo ng nilalang, parang isang leon na pinalaki ng 100 beses. Ang halimaw ay nakahiga na parang isang higanteng pusa, habang si Sebastian ay nakatayo sa kanyang ulo. Isang simoy ng hangin ang dumaan at nagpadala ng lamig sa kanyang gulugod. Sa kabila ng kakulangan nito sa pagsasaka, ang laki ng nilalang na ito ay sapat na upang magdulot ng takot. Nararamdaman pa rin niya ang mahina nitong puwersa ng buhay, at kahit na tila natutulog ito, nakapagpahinga siya. Habang tinitingnan ang mga dosenang tao na nahihirapang umakyat, hindi maiwasan ni Sebastian na isipin na ang kawalan ng kaalaman ay kasiyahan. Kung alam lang nila na umaakyat sila sa likod ng isang napakalaking, natutulog na halimaw, malamang na marami ang masyadong matatakot para magpatuloy. Ang kanyang mga mata ay kumunot habang tumutok siya sa ngumingising halimaw na hindi kalayuan sa harapan. Isang malamig na ngiti ang umusbong sa kanyang mga labi habang tinawag niya ang Harmony Blade at mabilis na tumalon patungo sa halimaw. Chapter 1465. Ang Nightmare Beast ay nahuli sa hindi inaasahang pag-atake ni Sebastian, at agad itong napuno ng pagkabigla at galit. Ang Harmony Blade ay tumagos sa kanyang katawan, at sa isang tahimik na sigaw, sumabog ito sa isang ulap ng itim na usok. Gayunpaman, hindi pa tapos ang pagsubok. Ang ulap ay sumugod patungo kay Sebastian, at parang tumalon ang kanyang puso ng isang alon ng takot ang bumalot sa kanya. Bago siya makapag-react, naramdaman niyang may pumasok sa kanyang isipan, sinundan ng matinding, matalim na sakit. Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin. Ang sakit ay matindi, pero kaya niyang tiisin ito. Ang tunay na nagpatakot sa kanya ay ang pagtatangkang lunukan ng halimaw ng bangungot ang kanyang kaluluwa, iyon ang tunay na banta. Sa loob ng kanyang panloob na kaharian ng kaluluwa, ang itim na ulap ay lumapit sa kanyang kaluluwa at sinubukang lunukan ito ng buo. Kung ang kanyang kaluluwa ay malulunok, magdudulot ito ng kamatayan. Sebastian ay tumangging hayaang manalo ang halimaw ng bangungot, lumaban siya ng buong lakas,
ngunit ang kanyang mga karaniwang pamamaraan ay walang silbi laban sa kaluluwa ng halimaw. Kaya lang niyang lumaban, kahit na wala siyang laban dito. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang maaari niyang gawin? Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang katawan habang unti-unting nalalamon ang kanyang kaluluwa. Ang pagdurusa ay mas masakit pa kaysa anumang pisikal na sakit. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang walang magawa na takot. Kapag ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng nalamon, ito ay magdudulot ng tunay na kamatayan ang pagwasak ng kanyang pinakapayak na pagkatao. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, alam ni Sebastian na hindi siya pwedeng maghintay na lang na mamatay. Sa matibay na determinasyon, nagpasya siyang pag-isahin ang kanyang asensya, enerhiya, at espiritu. Pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob habang pinagsasama ang kanyang kakayahan sa kaluluwa, enerhiya ng dugo, at natatanging aktibo at pasibong espiritual na enerhiya. Sa sandaling iyon, isang makapangyarihan at mahiwagang puwersa ang sumalubong sa kanyang katawan, nagiging aktibo at pasibong espiritual na enerhiya. Pagkatapos lumitaw ang kapangyarihang ito ng kaluluwa, sumulong ito na parang isang nagngangalit na agos at bumangga sa itim na ulap na nakapaligid sa kanyang kaluluwa. Hindi inaasahan ng Nightmare Beast ang ganitong tugon. Ang epekto ng kapangyarihan ng kaluluwa ay agad na huminto sa kanyang pagsalakay. Buwisit na tao, paano ka nagkakaroon ng ganitong lakas? Umalangaw-ngaw ang boses ng halimaw sa loob ng kaluluwa ni Sebastian. Puno ito ng takot at kawalang paniniwala. Humitik siya ng malamig na pag-ubo. Masamang nilalang, katapusan mo na ngayon. Biglang naramdaman ng Nightmare Beast ang natatanging enerhiya sa loob ng katawan ni Sebastian at sumigaw sa gulat. Dulati Divine Body. Ito ang maalamat na Dulati Divine Body. Paano ito nangyari? Ang boses nito ay nanginginig sa kawalang paniwala at malalim na takot. Gayunpaman, hindi pa rin susuko ang halimaw. Pinalakas nito ang kanyang mga pagsisikap at pinatindi ang kapangyarihan nito upang lumunin ang kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Sebastian ang isang di makayang punit na sensasyon na para bang ang kanyang kaluluwa ay pinapiraso at nilalasap. Ang sakit ay napakasakit na halos mawalan siya ng malay. Ha! Kahit na mayroon ka ng Dulati Divine Body, kakainin pa rin kita, ang inis na bulalas ng halimaw. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit habang bumubuo siya ng mga sil ng kamay upang ipasa ang Dulati Soul Prowess at hubugin ito sa napakaraming matatalim na talim ng liwanag. Ipinadala niya ang mga ito na humahati sa itim na ulap patungo sa halimaw. Umungal ang Nightmare Beast habang ito'y umiikot at lumilipat-lipat upang maiwasan ang mga talam, ngunit walang humpay itong sinundan at nag-iwan ng malalalim na piraso sa ulap. Naiinis, nilagyan siya ng halimaw ng itim na apoy. Hindi natitinag, tinawag ni Sebastian ang isang kalasag ng kapangyarihan ng kaluluwa upang harapin ang mga apoy. Sa matinding konsentrasyon, nagdagdag siya ng higit pang enerhiya sa mga talam ng liwanag upang maging mas makapangyarihan pa ang mga ito. Sa isang iglap, tumagos sila sa ulap. Nakita ang lumalala nitong sitwasyon, sinubukan ng halimaw na tumakas. Pero hindi papayag si Sebastian na makatakas ito. Ang kanyang anyo ay lumabo habang sinugod niya ang halimaw at hinawakan ang itim na ulap gamit ang parehong kamay bago ito hilahin ng marahas. Sumigaw si Sebastian habang pinakawalan ang bawat patak ng kanyang lakas. Chapter 1466. Ang halimaw ng bangungot ay naglabas ng nakakatakot na sigaw at nagwawala ng marahas sa desperadong pagtatangkang makawala sa pagkakahawak ni Sebastian. Ngunit ang lakas ng halimaw ay nagsimulang humina habang ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay humihigpit dito. Sa takot, humiyaw ang halimaw. Pakiusap, patawarin mo ako. Naghihirap ako, dakilang may dalawahang banal na katawan. Nangako ako na hindi ko na ito muling gagawin. Sumagot si Sebastian ng malamig, huli na ang lahat para sa awa. Isa kang demonyo na sumisipsip ng kaluluwa ng iba. Hindi ka makakalabas dito ng buhay. Sa mga salitang iyon, pinatindi niya ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang mga sigaw ng halimaw ay lalong naging desperado at mahina habang nauubos ang kanyang lakas.
Ang halimaw ng bangungot ay isang entidad ng kaluluwa, at hindi papayagan ni Sebastian na masayang ang enerhiya nito. Habang pinipigilan niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, binalot niya ang kanyang sariling kaluluwa dito at dahan-dahan itong kinain ang enerhiya nito. Ang mga sigaw ng pagdurusa ng halimaw ay naging mas kaawa-awa habang nilalamon ng kaluluwa ni Sebastian ito. Sa kabila ng kanyang masugid na paglaban, wala nang makakaligtas. Sa labas ng mundo, isang napakalaking pagbabago ang naganap. Habang pumasok ang halimaw ng bangungot sa kaluluwa ni Sebastian, ang mga ilusyon na tila panaginip na nakapaligid sa lahat ay biglang naglaho at sumabog na parang mga bula. Ang mga nagpipigil ng kanilang mga ngipin upang umakyat o magpahinga ay tinamaan ng purong takot nang makita nila ang nagaganap na eksena. Nang mapuno ng takot, sumigaw sila sa takot, ang kanilang mga tinig ay umuukit sa hangin. Sa gitna ng matinding takot, sila'y nagmadali at nagkagulo habang tumatakbo pababa ng bundok. Sa kabaligtaran, ang mga nag-isip na matagumpay nilang nakuha ang 7 kulay na mga banal na bato ay natigilan sa kanilang kinaroroonan. Ang pagkabigla at pagkalito ay kumalat sa kanilang mga mukha habang nagpalitan sila ng maguguluhang tingin. Bago pa sila makapag-react, ang kanilang mga instinct ang kumilos, at nagsimula silang tumakas. Tigil. Ang boses ni Henrik ay umuugong na parang kulog at tumagos sa kaguluhan. Ang mga banal na bato na meron tayo ay mga peke. Ano? Sigaw ng lahat sa hindi makapaniwala, at ang kanilang mga mukha ay nagbago sa pagkabigla. Ang takot ay kumalat sa karamihan. Sinimulan nilang buksan ang kanilang mga singsing ng imbakan upang suriin ang mga banal na bato, ngunit muling sumigaw si Henrik, "Huwag niyong buksan ang mga iyon. Ang mga batong iyon ay isang nightmare beast." Ano? Paano nangyari iyon? Lahat ay naguluhan, at lumaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwalang nangyayari. Ngunit si Henrik, isang bihasa sa mga porma sayon, ay may hindi mapapasinungalingang awtoridad sa usaping ito. Ginoong Kavanaugh, ano ba talaga ang nangyayari? Ang mukha ni Shena ay halo ng pagkalito at pangangailangan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng mga sagot. Ang kanyang ekspresyon ay lumalim sa pagkadismaya. Bilang pinakamatagumpay na tagapagmana ng pamilyang Kavanaugh, ang hindi pag-unawa sa ilusyon ay isang dagok sa kanyang pagmamalaki at isang kahihiyan na halos hindi niya matiis. Akala nyo ba talaga na hawak nyo ang 7-colored sacred stones? Nakakunot ang noo ni Henrik habang tinitingnan ang madla. Bilasan mo at sabihin mo kung ano ang nangyayari. Sigaw ni Bin ng walang emosyon. Ang kanyang mga ugat ay namumuo dahil sa lumalalang pagkabahala. Ang iba ay nakatuon din ng mabuti kay Henrik habang agarang inulit ang tanong. Ang mga sacred stone na nakikita ninyo ay mga ilusyon na nilikha ng Nightmare Beast, sabi ni Henrik nang may kabigatan. Bawat salita ay puno ng pinigilang galit. Imposibleng mangyari yan. Napasigaw si Shena sa gulat, at namutla ang kanyang mukha. Kung ito ang halimaw ng bangungot, bakit hindi ito umatake sa atin? Bakit ito papayagan tayong ilagay ito sa ating mga singsing? Tama. Sabat ni Wyatt, at nanginginig ang kanyang boses. Ang Nightmare Beast ay lumalamon ng mga kaluluwa kapag ito ay nakakaramdam ng isang buhay na nilalang. Bakit nito tayo papayagang dalhin ang mga ito? Humitek si Henrik, at kumunot ang kanyang mga mata sa malamig na determinasyon. Ang halimaw ay may iba't ibang antas. Ang inilagay natin sa storage space ring ay malamang na ang pinakamahina, na maaaring magbanta lamang sa mga martial artist na nasa ibaba ng intermediate deity realm. Pero magiging isang panaginip ng hanggal kung susubukan tayong atakihin ng halimaw na ito. Tungkol sa kung gaano kadali namin ito naimbak sa singsing, malamang gusto nitong linlangan kami. Kung tama ako, may mas malakas pang halimaw ng bangungot dyan. Talaga? Tanong ni Bin nang may pagdududa, kahit na ang kanyang kunot noo ay lalong lumalim sa pag-aalala. Henrik ay ngumisi ngunit hindi sumagot. Sa halip, lumingon siya at tumingin kay Sebastian, na nanginginig ng labis sa tuktok. Naiintindihan ko na. Biglang lumiwanag ang mukha ni Shena sa pagkaunawa.
Hindi kayang kunin ng makapangyarihang halimaw ng bangungot ang lahat sa atin ng sabay-sabay, kaya ginamit nito ang mga mahihina para ilayo tayo. Ang tunay na layunin nito ay ang kainin ang kanyang kaluluwa. Lahat ay tumingin kay Sebastian, na nakatayo pa rin sa tuktok, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang kanyang itsura ngayon ay malinaw na ang kanyang kaluluwa ay kinakain. Chapter 1467. Hindi ito bundok, ito ay isang walang kapantay na mabangis na halimaw. Napahingal si Bin nang biglang pumasok sa isip niya ang katotohanan. Sinundan ng iba ang kanyang tingin, at namutla ang kanilang mga mukha habang sinaklot sila ng takot. Ang ilan ay nanginginig at nahirapang manatiling nakatayo. Lahat, kalma lang. Ang kinatatayuan natin ay talagang isang mabangis na halimaw, pero ito ay natutulog ng mahimbing. Hindi ito madyay gising maliban na lang kung atakihin natin ito. Si Henrik, na karaniwang hindi masyadong nagsasalita, ay nagpa siya ng magsalita upang ipaliwanag. Pamatak ang pawis sa kanyang noo habang nagsasalita siya. Napakaluwag, bulong ng isa habang sabay-sabay na huminga ng maluwag ang grupo. Isang tao ang bumagsak sa lupa at humihingal ng malakas. Nasaan ang 7 kulay na banal na bato dito? Dumilim ang mukha ni Shena habang sumiklab ang galit sa loob niya. Matapos ang lahat ng pagsisikap na akyatin ang bandok na ito, ang pag-iisip na wala rin pala itong silbi ay nagpasiklab ng kanyang inis. Hinampos ni Henrik ang kanyang ulo at sinabi ng matatag, "Hindi, umiiral talaga ang banal na bato. Asan na nga ba ito?" Nabuhay muli ang pag-asa sa mga mata ng grupo habang nakatitig sila kay Henrik, at puno ng pananabik ang kanilang mga tingin. Hindi ko alam. Nilinggan niya ang kanyang ulo, at ang tono niya ay puno ng kawalang kapangyarihan. Paano ka magiging sigurado na may 7 kulay na banal na bato dito? Tanong ni Shena nang may pagdududa. Nakabasa ako ng mga tala tungkol sa 7 kulay na banal na bato. Sinasabing nagmula ito sa kaguluhan at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kapangyarihan. Isa sa mga kapangyarihang iyon ay ang pagkontrol sa grabidad. Ang labis na grabidad dito ay marahil dahil sa banal na bato. Sinubukan ni Henrik na kalmayan ang kanyang emosyon at ipinaliwanag ng dahan-dahan. Habang tumataas tayo, lalong lumalakas ang grabidad. Baka nasa bibig ng walang kapantay na mabangis na halimaw ang banal na bato. Hinala ni Wyatt, at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Posible. Bahagyang tumanggaw si Henrik na may seryosong ekspresyon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa grupo habang unti-unting bumabaon ang bigat ng sitwasyon. Kung tama ang hula, ang pagkuha ng 7 kulay na banal na bato ay nangangahulugang pagpasok sa bibig ng walang kapantay na mabangis na halimaw na ito. Ang halimaw ng bangungot ay kasing laki ng isang napakataas na bundok. Kahit walang pagsasanay, ang lakas ng katawan nito lamang ay kayang maglabas ng puwersa na 10 milyong tonelada. Ang ganitong kapangyarihan ay kayang durugan kahit ang mga intermediate deity masters ng madali. Humarap si Wyatt kay Henrik at bahagyang ngumiti. Hindi mo kayang kunin ang banal na bato mag-isa, hindi ba? Kung hindi, hindi mo sana kami sinasabi ang lahat ng ito. Tumanggaw si Henrik nang walang sinasabi. Kaya, ano ang plano mo? Tanong ni Wyatt. Mag-focus tayo sa pagkuha ng 7 kulay na banal na bato muna. Kapag nakuha na natin ito, bawat isa sa atin ay aasa sa ating sariling kakayahan para magpasya kung kanino ito nabibilang. Sumasang-ayon ako, sabi ng isa ng matatag. Isama mo ako, dagdag pa ng isa. Kung ganoon, ayos na. Nagpalitan ang grupo ng matitibay na tango, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagpakita ng kanilang determinasyon. Ang agarang prioridad natin ay hulihin ang halimaw ng bangungot. Kumikislap ang mga mata ni Henrik sa determinasyon. Bakit natin kailangan ang halimaw ng bangungot? Naguguluhang tanong ni Shena. Mayroon akong lihim na teknik, sabi ni Henrik na may bahagyang mapagmataas ng ngiti. Pinapayagan akong gamitin ang enerhiya ng kaluluwa ng Nightmare Beast upang lumikha ng isang ilusyonaryong pormasayon at matiyak na hindi madyay gising ng masyadong maaga ang walang kapantay na mabangis na halimaw. Mayroon tayong lahat ng mga storage space rings.
Kung pagsasamahin natin ang ating mga yaman, hindi ba't sapat na iyon? Tanong ni Shena nang may pag-asa. Hindi sapat. Matigas na umiling si Henrik. Pero ang Nightmare Beast ay nilalamon na ang kaluluwa ng batang iyon sa realm ng kaluluwa, sabi ni Shena nang may pag-aalala. Ang mga labi ni Bean ay yumarko sa isang nakakatakot na ngiti. Mas madali na, yan. Kunin na lang natin yang batang yan at isipin na lang natin na ginagawa natin siyang pabor. Chapter 1468. Kung ganun, iiwan na lang ba namin sa iyo? Mungkahi ni Shena. Okay. Agad umakyat si Bean. Ang grabidad ay nagpabilis sa pagbaba, ngunit mahirap ang pag-akyat. Kalahati pa lang ang nararating niya nang magsimula nang pumasok ang panghihinayang. Habang siya'y umaakyat, lalong tumitindi ang bigat ng presyon, na para bang pinipiga ang kanyang mga buto. Bawat hakbang ay nagpalubha sa kanyang pakiramdam, at mabilis na sumunod ang pagod. Pero dahil pumayag na siya, pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpatuloy. Sa loob ng kaluluwa ni Sebastian, natapos na niyang lumunin ang halimaw ng bangungot. Ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay biglang sumiklab, at umabot siya sa rurok ng intermediate deity realm. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay tila napakalinaw, na para bang naalis ang lahat ng pasanin. Ang pakiramdam ay nakakapagpasigla, parang isang matagal nang hinihintay na bagyo na nagpasariwa sa kanyang buong pagkatao. Halos nahelang na halimaw, lalabas ka ba ng kusa, o kailangan kitang hilahin palabas? Pang-aasar ni Bean nang makarating siya sa tuktok. Kumbinsido siya na ang halimaw ay sumakop na sa katawan ni Sebastian. Hindi ako halimaw ng bangungot, sagot ni Sebastian ng kalmado na may malamig na ekspresyon. Tinatanggi mo pa rin, ha? Sige, papaluan ko yan sayo. Nagliyab ang mga mata ni Bean sa galit habang sumisigaw at nagbigay ng malakas na suntok kay Sebastian. Si Bean ay isang 3 bituin intermediate deity master. Bagaman pinahina ng grabidad ang kanyang lakas, ang kanyang suntok ay may malaking puwersa pa rin. Ang mga mata ni Sebastian ay kumislap ng malamig na galit. Naiintindihan niya ang hindi pagkakaintindihan, pero hindi iyon nagbigay kay Bean ng karapatang atakihin siya. Ang kanyang kapangyarihan ay higit na mas malakas kaysa kay Bean. Kung ibubuhos niya ang lahat, maaari niyang talunin ito kaagad. Ngunit maingat si Sebastian. Alam niyang natutulog ang walang kapantay na mabangis na halimaw sa ibaba at hindi niya maaring panganibang magising ito sa sobrang ingay. Sa isang bilis ng galaw, iniiwasan ni Sebastian ang suntok. Parang anino, nilapitan niya si Bean at nagbigay ng mabilis na suntok. Paano siya kabiles? Naisip ni Bean sa gulat. Pinabagal siya ng grabidad sa mas mababa sa kalahati ng kanyang karaniwang bilis, ngunit si Sebastian ay kumilos na may bilis na lubos na humihigit sa kanya. Bago pa makapag-react si Bean, nandoon na si Sebastian sa kanyang tabi na may kamao na nakatutok sa kanyang sentido. Sa isang ungol, hindi nakapagliko si Bean ng mabilis, kaya't itinaas niya ang kanyang kamao upang harangan. Nagbanggaan ang kanilang mga suntok na may malakas na tunog. Mabilis na ginamit ni Sebastian ang momentum upang umatras habang kinokontrol ang kanyang lakas upang hindi maabala ang halimaw sa ibaba. Napilitang matamba si Bean pabalik ng ilang hakbang. Ang kanyang braso ay nangalay mula sa epekto, at ang kanyang isipan ay naguguluhan mula sa lakas ng suntok ni Sebastian. Walang patid, muling gumalaw si Sebastian at naghagis ng isa pang suntok na may napakalakas na puwersa. Kahit na tila isang simpleng suntok lamang, puno ito ng napakalaking lakas at walang tigil na tumama kay Bean. Nararamdaman ni Bean ang panganib at mabilis siyang umiwas. Ang matinding hangin mula sa suntok ay tumama sa kanyang mukha at nag-iwan ng masakit na pangangati habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Patayin kita! Sigaw ni Bean sa galit. Isang napakabighaning liwanag ng ginto ang lumitaw ng isang 3 talampakang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, na kumikislap ng pumatay na intensyon. Tigil! Habang naghahanda si Bean na umatake, nakialam si Henrik at sinabi, tumigil na kayo sa laban. Kung magising nyo ang walang kapantay na mabangis na halimaw, tayong lahat ay mamamatay. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Galit na sulyap ni Bean kay Sebastian. Nag-atubili siya, pero alam niyang tama si Henrik.
Hinayaan ni Henrik si Bean at tumutok kay Sebastian. Isa ka bang halimaw ng bangungot o tao? Natalo ko na ang halimaw, malamig na sagot ni Sebastian. Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka na, utos ni Henrik ng matatag. At kung hindi ko gagawin? Tanong ni Sebastian na may bahagyang ngiti. Kung hindi mo gagawin, pipilitin kita. Ang ekspresyon ni Wyatt ay naging isang ngisi. Isang adik sa labanan na may marahas na dugo sa kanyang mga ugat, umatake na sana siya kung hindi dahil sa grabidad. Sige, subukan mo. Bahagyang ngumiti si Sebastian, at ang kanyang tingin ay may awtoridad na nagpahinto sa tibok ng puso ni Wyatt. Gusto mo na bang mamatay? Sumiklab ang galit ni Wyatt, at nagningning ang intensyon niyang pumatay. Chapter 1469. Huwag kang magpadalos-dalos. Mabilis na pinigilan ni Henrik si Wyatt. Ang batang ito ay sobrang kasuklam-suklam. Galit na galit si Wyatt. Dapat napasis siya ng halimaw ng bangungot, sabi ni Henrik nang may kabigatan. Matagal nang naninirahan ang halimaw dito kaya alam na alam nito ang lugar na ito. Kaya, wala itong epekto sa restriction ng grabidad. Sa isang lugar na tulad nito, wala tayong paraan para labanan ito. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Tumingin si Shena sa kanya at nagtanong, kung wala na ang halimaw ng bangungot, paano natin makukuha ang 7 kulay na banal na bato? Nag-isip si Henrik sandali bago sumagot, may paraan, pero nakasalalay ito kung handa ka bang gawin ito. Stop keeping us in suspense. Just tell us. Wyatt urged impatiently. Bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng 1,000 Supremo grado na espiritual na bato, at gagawa ako ng 9-turn soul maze. Pagkatapos sabihin ito ni Henrik, lahat ay nagulat. Ano? 1,000 supreme grade na espiritual na bato. Lahat ay nagulat sa figure. Isang supreme grade na spiritual stone ay katumbas ng 1,000,000 regular na spiritual stones, kaya ang 1,000 ay katumbas ng napakalaking 10 bilyon. Ang mga supreme grade spiritual stones ay napakabihira, at halos imposibleng makapagpalitan ng mga regular na spiritual stones para sa mga ito. Henrik, hindi mo ba naiisip na lumalampas ka na? Tanong ni Wyatt. Pagkatapos ng lahat, ang 1,000 supreme grade spiritual stones ay hindi maliit na halaga para sa kanila. Lumabo ang mukha ni Henrik. Ang 9-turn soul maze ay hindi madaling itayo. Isang malaking hamon ito kahit para sa akin. Wala akong kukunin ni isang espiritual na bato para sa sarili ko. Lahat ng mga ito ay mapupunta sa pagtatayo ng porma sayon. Malinaw na ako nasa iyo na kung gusto mong ipagpatuloy. Sige na. Kung ito ay para makuha ang 7 kulay na banal na bato, sulit ang 1,000 supreme grade na espiritual na bato. Kinagat ni Shena ang kanyang mga ngipin at hindi nagustuhan ngunit ibinigay ang 1,000 supreme grade na espiritual na bato. Para sa kanila, ang 1,000 supreme grade spiritual stones ay isang napakalaking halaga, at ito ay nagbigay lamang ng karapatan na makipagkumpetensya para sa 7 kulay na banal na bato. Kapag lumitaw ito, kailangan nilang makipaglaban ng matindi upang makuha ito. Ang iba, kahit na nag-atubili, ay sumunod at ibinigay kay Henrik ang parehong halaga. Sa kabuuan, hindi kasama si Henrik, mayroong 13 sa kanila. Sa kabuuan, nakapag-ambag sila ng kabuuang 13,000 na mga batong espiritual na pinakamataas ang antas. Si Henrik ay nagsimulang mag-set up ng formation. Tulad ng sinabi niya, ang 9-turn soul maze ay napakakomplikado, at ito ang kanyang unang pagkakataon na subukan ito. Naglagay siya ng 9 na bandila ng porma sayon sa paligid ng walang kapantay na mabangis na halimaw at inilibing ang mahigit 1,000 pinakamataas na antas ng mga espiritual na bato sa ilalim ng bawat bandila. Pero hindi ganoon ka-simple ang pagbuo ng porma sayon. Susunod, kailangan niyang pagdugtungin ang 9 na bandila gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Ito ay hindi lamang magpapagod sa kanyang espiritual na enerhiya kundi pati na rin sa kanyang kakayahan sa kaluluwa. Nakatayo si Sebastian sa ibabaw ng walang kapantay na mabangis na halimaw. Nakatayo na may nakapangalang mga braso, pinanood niya ng may interes si Henrik habang nagtatrabaho sa ibaba.
Pagkatapos ng ilang oras, natapos din ni Henrik ang pag-aayos ng porma sayon. Bagamat basang-basa sa pawis, siya ay nasa sabik. Ito ang pinakamakapangyarihang anyo na kanyang nalikha. Mabilis, buhayin ang porma sayon. Masigasig na inutusan ni Wyatt at ng iba pa. Hayaan mo akong magpahinga sandali. Umupo si Henrik na nakaluhod upang magmeditasyon. Hindi siya bobo. Pagkatapos ng lahat, nagtrabaho siya ng mabuti upang maitatag ang porma sayon na ito, at ngayon siya ay lubos na pagod na. Kung i-activate niya ang porma sayon ngayon, magmamadali ang iba na kunin ang 7 kulay na banal na bato, at wala nang matitira para sa kanya. Bagaman ang iba ay hindi mapakali, wala silang magawa kundi maghintay. Maya-maya, lumipas ang 1 oras. Sa wakas, tumayo si Henrik at inactivate ang porma sayon. Sa isang iglap, ang 9 na watawat ay naglabas ng mga sinag ng liwanag na nagkonekta upang maghabi ng isang lambat. Ang liwanag ay lumawak at bumuo ng isang dome na sumaklaw sa isang lugar na mahigit 30 milya sa ibaba. Nakahanda na. Pwede ka nang pumasok, sabi niya. Pero hayaan mong ipaalala ko sa'yo muli, huwag kang gumawa ng kalokohan. Ang 9-turn soul maze ay magpapakalma sa halimaw, pero ang walang kapantay na mabangis na halimaw ay maaaring magising kung istorbohin mo ito. Sa sandaling ito, ang grupo ay nakatayo sa harap ng bibig ng walang kapantay na mabangis na halimaw. Ang nilalang ay napakalaki. Kahit na bahagyang nakabuka ang bibig nito, ang butas ay higit sa 6 na talampakan ang taas, na sapat para makalusot sila. Ngunit sa sandaling iyon, nag-atubili ang lahat. Pagkatapos ng lahat, papasok na sila sa bibig ng walang kapantay na mabangis na halimaw. Maari silang lunukan nito ng buo sa isang iglap kung bigla itong magising. Kung sobrang takot mo pumasok, ako na ang mauuna, sabi ni Henrik na may mapanlit na ngiti at naglakad ng may kumpiyansa. Mayroon siyang ganap na tiwala sa porma sayon na kanyang inihanda. Tara na. Nang makita si Henrik na pumasok, nagmadali ang iba na sumunod. Habang pumasok ang iba, bumagsak si Sebastian hindi kalayuan sa bibig ng halimaw na may ngiting nakababad sa sulok ng kanyang mga labi. Pinanood niya silang pumasok pero hindi siya nagmamadali. Hindi dahil hindi siya interesado sa 7 kulay na banal na bato, kundi alam niyang wala silang pagkakataong makuha ito. Chapter 1470. Habang kinain ni Sebastian ang halimaw ng bangungot, nilamon niya ang mga pira-pirasong alaala na nagbukas ng trahedyang nakaraan ng walang kapantay na mabangis na halimaw. Sinubukan nitong lumunok ng 7 kulay na banal na bato, ngunit ang bigat nito ay napakalubha kaya't naipit ito sa kanyang lalamunan. Dahil hindi nito ito malunok o mailuwa, ang halimaw ay hindi na muling makabangon. Bagaman ang walang kap-ares na mabangis na halimaw ay kahawig ng isang napakataas na bundok at tiyak na napakalakas, hindi nito kayang tiisin ang bigat ng banal na bato. Ipinakita nito na ang bato ay hindi kayang ilipat ng puro lakas lamang. Umupo si Sebastian malapit habang dahan-daang umiinom ng kanyang alak. Kumpiyansa siya na mabibigo ang grupo na makuha ang banal na bato. Tulad ng inaasahan, nagmamadaling lumabas sina Wyatt at ang iba pa mga 15 minuto mamaya. Mukhang magulo sila at puno ng pawis. Paano magiging ganito kabigat ang 7 kulay na banal na bato? Kung magtutulungan tayong lahat, kaya nating buhatin ang isang bundok, pero hindi man lang natin maalis ang batong ito, reklamo ni Wyatt. Ang kayamanan ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya ito makuha, at ang pagkadismaya ay labis na bumigat sa kanya. Ang iba ay nakikisimpatya sa kanyang pagkabigo. Upang makuha ang banal na bato, pinatay nila ang maraming kaaway. Bukod dito, gumastos sila ng 1,000 piraso ng pinakamataas na uri ng mga espiritual na bato, ngunit umalis silang walang dala. Biglang humarap si Wyatt kay Sebastian, na nanatiling nakaupo, dahan-daang umiinom ng kanyang alak. Nangitim ang kanyang mukha. Alam mo ba kung paano alisin ang 7 kulay na banal na bato? Ang iba ay tumingin din kay Sebastian. Para sa kanila, siya ay parang halimaw ng bangungot at nakatira na roon sa loob ng maraming taon. Sugal nila na tiyak na may alam siyang mga lihim na hindi alam ng iba. Sabi ni Shena, kung alam mo ang paraan, sabihin mo sa amin.
Bibigyan ka namin ng magandang gantimpala. Isang nakakatakot na ngiti ang kumalat sa mga labi ni Sebastian. Masasabi ko sa'yo, pero gusto ko ang kaluluwa ng isang tao sa intermediate deity realm. May gusto ka bang mamatay? Sigaw ni Wyatt. Gusto mo kaming magpara kumita ka mula dito, ha? Pang-asar ni Bean, at ramdam ang kanyang pagnanais na pumatay. Mas mabuti pang magsalita ka na ngayon, o magbabayad ka ng halaga, babala ni Wyatt. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Sige, palitan natin ang mga kondisyon. Bawat isa sa inyo ay magbibigay sa akin ng 1,000 Supreme Grade Spiritual Stones. Anong kailangan ng isang halimaw na bangungot tulad mo sa mga batong espiritual na pang-supreme? Maingat na tanong ni Henrik. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kaluluwa ng isang intermediate deity master, masisiyahan na ako sa mga spiritual stones. Pagkatapos ng lahat, ang pera ang nagpapagalaw sa mundo. Kapag mayroon na akong sapat, walang kakulangan ng mga taong handang magtrabaho para sa akin, sabi ni Sebastian nang may kaiabangan. Napakalupit ng mga hinihingi mo, sabi ni Henrik, na malinaw na hindi nasisiyahan. Sebastian ay ngumiti ng may paghamak. Kumpara sa 7 kulay na banal na bato, ang ilang espiritual na bato ay walang halaga. Mapagkakatiwalaan ba natin ang batang ito? Tanong ng isa ng may pagdududa. Susubukan namin, pero babantayan namin ang labasan. Kung magtatangkang magloko, papatayin namin siya, sabi ni Wyatt na may malamig at malupit na ngiti. Matapos ang maikling talakayan, nagbigay ang grupo ng 1,000 suprema grado na espiritual na bato bawat isa ng may pag-aatubili. Manatili ka dito. Papasok ako at kukunin ang 7 kulay na banal na bato para sa iyo. Tumayo si Sebastian at nagunat bago tumungo sa bunganga ng walang kapantay na mabangis na halimaw. Agad na sumunod sina Wyatt, Henrik, at ang iba pa. Dahan-dahan nilang pinigilan ang kanilang pormasayon sa paligid niya upang hadlangan ang anumang pagkakataon ng pagtakas. Si Sebastian, na tila walang pakialam ay naglakad ng diretsyo sa bibig ng halimaw. Ang napakalaking anyo nito ay sumalubong sa harapan, at ito'y umabot ng walang hanggan na parang isang walang katapusang bulubundukin. Habang sila'y lumalalim, isang nakabibinging puwersa ang bumalot sa kanila. Parang may isang di nakikitang bundok na nakadagan sa kanila, at pati bawat hininga ay naging isang pakikibaka.